Imaginein mo, namamasyal kang mag-isa sa gitna ng Pacific Ocean. Nang bigla mo mapansin, may butas pala yung sinasakyan mo bangka at ang layo mo pa sa dalampasigan. Kaya naman bigla ka nataranta. Nagpapanik, pilit mong tinatakpan yung butas pero parang walang nangyayari. Dahil parang lalo pang lumalaki yung butas. Yung bangka na yon ay parang yung financial future mo. At yung butas, hindi man ganun kalakas ang pasok ng tubig, patuloy naman ang paglaki at yun ang unti-unting naglulubog ng finances mo. Ang invisible na kalaban na to ay hindi nagtatago sa pagtaas o pagbaba ng stock market o sa high-stakes world ng real estate. Hindi ito yung pinakabagong investment opportunity na bumagsak o business venture na nalugi. No, mas tuso to and much more closer to home than you might think. Ito ay ang lifestyle inflation. The silent wealth killer na unti-unting kumakain sa financial future mo habang abalang-abala ka sa pagse-celebrate ng mga successes mo. Sa bawat pagtaas ng sweldo, bonus, o bigla ang kitang nakukuha mo, ay pwedeng magpalakas sa invisible enemy na to. It's a phenomenon na unti-unting pumapasok sa buhay mo tuwing paycheck. Magaling tong magtago, kaya hindi mo siya mapapansin until it's too late. Kaya sa video na to, ibubunyag natin ang tunay na muka ng lifestyle inflation. Isang dream stealer dressed in designer clothes. Isang future eater na kasama mong kumakain sa paborito mong fancy restaurants. I-explain natin ang psychology sa likod nito, ipapakita ang mga nakatagong gastos, at higit sa lahat, bibigyan kita ng mga strategies para labanan to. So buckle up and prepare to confront this number one wealth killer that's hiding in plain sight. Nagbabantang palubugin ang financial boat mo. Panahon na para takpan mo ng tuluyan yung butas and steer your finances towards the secure and prosperous future you deserve. Habang inaakyat mo yung ladder ng success, ang bawat baitang ay hindi lang nagbibigay sa'yo ng additional income, kundi parang nagdadala din to ng temptation para i-upgrade yung lifestyle mo. Yung temptation na to, halos hindi mo mapapansin sa una. Parang awit ng isang sirena na inaakit ka papunta sa mapanganib at maalong parte ng dagat. Pero ano nga ba talaga tong nakakaakit na force na to? Ang lifestyle inflation ay ang financial world's shapeshifter o ang chameleon that blends into your life. Nagtatago bilang harmless rewards para sa hard work mo. Ito yung paunti-unting upgrade ng lifestyle mo. Yung magagarang kotse, malaking bahay, mga bonggang bakasyon, every time tataas ang income mo. Pero sa ilalim ng mga luho at tagumpay ay may trap that could be quietly eating away your wealth. Nagsisimula ito sa maliliit. Siguro isang caramel macchiato sa Starbucks imbis na regular 3-in-1 na kape lang. O original designer bag kesa yung generic na brand lang. But soon, yung mga maliliit na upgrades na to ay magsiset na ng mga bagong standard ng pamumuhay mo. Before you know it, yung mga dating luxuries, ngayon mga necessities na. Ang danger dito ay hindi yung desire mo for better things ha, no. Ang danger dito is the failure to recognize na yung paunti-unting gastos na to ay nangunguha ng pondo na dapat sana ay para sa savings at investments mo. Isipin mo to, ang simpleng 10% ng pagtaas ng lifestyle spending mo kada taon can potentially slash your savings in half over a decade. Ang totoong cost ng lifestyle inflation ay hindi lang yung presyo ng mga luxury goods, kundi yung compound growth na mamimiss out ng pera mo kung nilagay mo lang sana to sa investments. Ngayong na-discover na natin ang chameleon in the room, siguro napapaisip ka, ano nga ba ang nagtutulak sa atin papunta sa lifestyle inflation? Tignan naman natin ang psychology sa likod nitong wealth killer na to and how understanding it is your first line of defense.
Have you ever wondered kung bakit madalas yung pagtaas ng kita natin often leads to more spending, not more saving? This is not just a matter of personal choice. It's deeply rooted in human psychology. Ang utak natin is very complicated at madalas it makes us do things that don't make sense. Sa part na to, pag-uusapan natin how our thinking and the people around us can lead us to spend more kapag kumikita na tayo ng malaki. Number 1 reason, ang pang-aakit ng instant gratification. Sa mundo natin ngayon, we are programmed to seek instant pleasures. Nasanay tayo sa mabilisan. May gusto kang panooring movies or shows? Binge in Netflix. Gusto mo magka-girlfriend? Mag-swipe right ka lang na mag-swipe right and wait for someone to swipe right back. Ew! Kaya naman kapag kumita na tayo ng extra, our first instinct ay hindi yun ilagay sa savings or investment kasi mag-iintay pa tayo ng matagal bago yun ma-enjoy. Instead, our first move is to treat ourselves. Itong treat ourselves mentality na to, while masarap sa umpisa, sinasanay naman ito yung isip natin to keep on spending na mauuwi sa lifestyle inflation. Ang pangalawang reason, social media at comparison trap. Dahil sa malakas na impluensya ng social media ngayon, mas nafe-feel natin yung pressure to look good and have nice things. Yung mga photos at videos ng mga taong namumuhay in luxuries, may mga nicest things na madalas natin nakikita sa Facebook at Instagram, makes us think na, sana all! Dapat magkaroon din ako niyan. Seeing these perfectly looking lives not only make us want more things, binabago din ito yung perception natin kung ano yung tingin nating normal or needed. As a result, napapagastos tayo. At reason number 3, ang fear of missing out or FOMO. Ang mga kaibigan at mga taong kilala natin both online and offline usually set the standard kung paano tayo mamumuhay. Kung ang mga tropa natin ay madalas kumakain sa mga mamahaling restaurants, madalas mag-travel sa mga nicest places, o meron lagi mga bagong labas na gadgets, we started to feel like we are missing out. Itong FOMO na to is not just about doing fun things. It's also about feeling important and fitting in. Kaya naman to cope up, we end up spending more money na hindi naman natin napapansin para lang maramdaman natin na we are still part of the group. Mahalagang maintindihan natin kung bakit tayo natitrigger mapagastos ng malaki kapag lumalaki na yung kita natin. Pero this is just a part of the battle. Sa next part, titingnan naman natin yung mga hidden costs nitong wealth killer na to. Itong mga hidden costs na to are not just about losing money now, kundi pati na din sa malaking epekto nito sa safety at security ng pera natin sa future. Picture this. Nakatanggap ka ng malaking raise or bonus. Bigla na lang, naramdaman mo parang abot kamay mo na lahat. Magagarang sasakyan na dati hindi mo afford, dream vacations, malaking bahay. Pero, here's the catch. Bawat perang ginagastos mo to upgrade your lifestyle ay mga perang hindi mo na-i-invest para sa future mo. Sa part na to, aalamin natin yung mga hidden costs ng lifestyle inflation. Costs that go far beyond immediate gratification. Imagine working your entire life. Nangangarap ka ng comfortable retirement, only to find na yung savings at pension mo ay kulang na kulang pa pala sa pangangailangan mo. Ito ang harsh reality ng karamihan ng mga taong biktima ng lifestyle inflation. Sa bawat pag-upgrade ng lifestyle mo, kailangan din tumaas ng retirement fund mo. Bakit? Kasi yung upgraded lifestyle cost more money to maintain. In reality, nakakahabol ba ang retirement fund o savings? Madalas hindi, di ba? Kaya naman ang resulta, a future na kung saan ang financial freedom ay nananatiling out of reach. Tandaan mo, bawat pisong ginagastos mo sa pag-upgrade ng lifestyle mo like buying a fancy car or mga mamahalin at branded na damit,
ay mga missed opportunities to grow your wealth. Ang totoong cost ng mga bagay na to ay hindi yung taas ng presyo nila, kundi yung compound interest na hindi mo na take advantage dahil sa mga investments na hindi mo nagawa o mga utang na sana ay nabayaran mo ng mas maaga. Yung opportunity cost na to can multiply over time at malaki yung magiging epekto nito sa yung overall financial situation. Example, tignan mo yung buhay nitong si Ann at si Mike. Si Ann, despite earning well, ay piniling mamuhay ng simpleng lifestyle lang. Nag-focus siya sa pagsisave at pag-i-invest sa mga biggest companies sa stock market. Si Mike naman, on the other hand, ay kabaliktaran. He spends in line sa mataas niyang kita. He upgrades his lifestyle in every income increase. Fast forward 20 years, ang laki ng pagkakaiba ng buhay nila. Si Ann is now a multi-millionaire. She never worries about money ever again kasi her investments got her covered. At she can give nice things to her kids at grandkids pa once in a while. Habang si Mike ay hirap na hirap pagkasyahin yung pension niya. Sa maintenance pa lang niyang gamot, ubos na. Kaya naman he is totally dependent sa mga anak niya. Ramdam niya na pabigat na lang siya pero wala siyang magawa. One of these stories can be your future at magdedepende yon kung paano mo haharapin ang lifestyle inflation. So, paano mo nga ba malalabanan tong silent wealth killer na to na nagbabadyang sumira sa financial security mo at ng pamilya mo? Sa next part, you will discover strategies para malabanan ang lifestyle inflation at masecure ang iyong financial future. Ang laban kontra financial inflation is not about how much money you make, kundi kung paano mo ginagastos ang perang kinikita mo. It's a war of strategy and consciously making the right choices, hindi lang paswertihan. In this eye-opening part, malalaman mo ang strategies at tools na kakailanganin mo to master the art of mindful spending. Dahil ito ang mahalaga mong kakampi para malabanan ang silent wealth killer. Strategy number 1. Aligning your expenses with what's important to you. The first step para matalo ang lifestyle inflation is to figure out what truly matters to you. Ito ba ay yung pagkakaroon ng financial freedom by not having to worry about money ever again? O by having more than enough money para secure na yung retirement mo? O kaya naman, creating priceless memories from experiences over possessions? By aligning your spending with what's important to you, you change the way you use money. Hindi ka na basta-basta gagastos nang hindi mo na to pinag-iisipan. Gagastos ka na ngayon in ways that will help you reach your big goals in life. Strategy number 2, the 50-30-20 budgeting rule. Yung budgeting is not about restriction, it's about empowerment. Ang 50-30-20 rule ay ang pinakasimple yet very effective budgeting blueprint na pwede mong sundin. Sinasuggest nito na 50% ng income mo i-set aside mo para sa mga needs or necessities. 30% ilagay mo sa mga wants at 20% sa savings and investments. You can tweak this depende sa situation mo. If may mga utang kang gusto mong ma-pay off agad for example, then make this let's say 15-15-20 rule. O gawin mo munang 15% sa wants mo, then 15% sa debt repayment. Ang mahalaga is to create a budgeting rule that is fit for you. This framework ay hindi lang tungkol sa pag-manage ng pera. It's about prioritizing your financial future without sacrificing the joys of today. At strategy number 3, building an emergency fund. Ang buhay ay very unpredictable, pero hindi dapat maging unpredictable din ang finances mo. Ang emergency fund ay parang safety net mo for sudden, unexpected events, katulad ng biglaang pagkawalan ng trabaho, like what happened sa karamihan sa atin noong panahon ng pandemic. O kaya medical emergencies na hindi covered ng health card, biglaang sira sa sasakyan, at iba pang unforeseen expenses. Kapag nag-set aside ka ng 3 to 6 months worth of your regular expenses in a separate account, pinoprotektahan mo ang sarili mo at pamilya mo. Sa ganitong paraan,
Kung may mangyari mang hindi inaasahan, hindi mo magagalaw yung ipon mo, or worse, hindi mo kakailanganing mangutang. Tandaan mo, tuwing magde-decide kang gumastos, isa tong pagkakataon para ipakitang seryoso ka sa iyong money goals. Whether saying no to the newest iPhone o pagpili ng pinaka-affordable na hotels para sa family vacation nyo, bawat choices mo will help you become stronger pagdating sa finances. Don't get me wrong ha, being careful with money doesn't mean you cannot have what you want. It's all about using your money in a smart way para matupad ang buhay na pinapangarap mo. Bit-bit ang mga planong to, handa ka na ngayong harapin ang lifestyle inflation ng direkta. Pero hindi tayo titigil sa pagprotekta lang ng pera mo. We're now going to move from keeping your money safe to actually making it grow. Aalamin naman natin ngayon kung paano epektibo mapalago ang pera mo habang patuloy na nilalabanan ang lifestyle inflation. Pero bago tayo pumunta sa last part na yon, kung may napupulot kang aral sa video na to, huwag mo namang kalimutang pitikin yung like button kahit mabilis na pitik lang. Salamat! Kaya mo nang labanan ngayon ang lifestyle inflation armed with knowledge at discipline. Ngayon, oras na mag-focus sa pagpapalago ng pera mo for a prosperous future. Ang journey na to is not just about surviving the storm of spending temptation. It's about doing really well financially. Yung having more than enough financially that can withstand the test of time and temptation. Sa part na to, malalaman mo ang mga secrets to not just beating lifestyle inflation but to actually get away ahead of it nang hindi na siya makahabol pa. Secret number 1. Using investment as a weapon. Isipin mo yung income mo ay parang isang rumaragasang ilog. Kapag hindi mo to laging chinecheck, pwede tong mag-overflow at mapunta sa kung saan-saan lang, which could be devastating pag nauwi lang sa lifestyle inflation. Pero kapag chinannel mo to wisely into the right investment streams, you will create a force that grows, expands, and secure your financial future. Ang investing ay hindi lang pagsiset away ng pera mo. It's about strategically growing your money para maiwanan mo ang lifestyle inflation. Secret number 2. Harnessing the power of compound interest. Ang compound interest ay madalas na tinatawag na the 8th wonder of the world. At may magandang dahilan para dito. Kasi it's the magic element na kung saan hindi lang unting-unting lumalaki yung pera mo, kundi it multiplies pa over time. By consistently investing and reinvesting your earnings, you create a snowball effect. Isipin mo na bawat pisong ini-invest mo ngayon ay parang soldier sa army mo na lumalaban para sa financial freedom mo. Secret number 3. Seeking financial advice or mentor. In the vast ocean of financial planning, ang pagkakaroon ng expert to help you navigate your financial boat can be a game changer. Ang panghihingi ng professional financial advice ay hindi sign of weakness. It's a strategic move. Ang isang financial advisor kasi o mentor ay pwedeng mag-suggest sa'yo ng mga effective plans na angkop sa unique financial situation or goals mo. They can help you make a plan that will keep you away from the traps of mindless overspending na malaki ang maitutulong sa'yo para sa pagyaman mo. At secret number 4, mindset shift from consumer to investor. Ang final piece na kailangan mo para totaling matalo ang lifestyle inflation ay syempre pagbabago ng mindset mo. Moving from a consumer mentality to that of an investor changes the game. Yung tinitingnan mo yung bawat financial decisions mo hindi bilang transactions lang kundi mga strategic moves para sa long-term financial plans mo. This mindset is crucial sa paggawa ng decisions that will favor wealth building over short-term pleasures. Always remember, ang laban kontra lifestyle inflation ay isang ongoing battle. Lagi siyang nag-aabang ng opportunity para ma-take advantage yung weakness mo pagdating sa pagmamanage ng pera. Kaya naman kahit pa konti pa lang yung kaya mong iset aside to invest, huwag kang mag-alala
Dahil 1,000 pesos lang, pwede ka na magsimulang bumili ng mga shares ng mga pinakamalalaking companies natin dito. Yes, 1,000 lang, pwede ka na mag-invest sa stock market natin. Panoorin mo sa video na to kung paano. Maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo. Peace out!